Thank you po, future Pastor Francois. Hallelujah. Praise the Lord. Sinong nag-enjoy sa presence ni Lord? Are you glad to be in the house of God? Alam nyo, you have to be glad. You know why? Kasi tignan nyo, puno po tayo today. Come on. Aba, alam nyo kung kasama nyo ako sa pew, hindi ako ganyan papalakpak. Aba, I will rejoice. Maybe I will stand up to praise the Lord. Aba, come on. Let's give God praise. Let's stand up and show gratitude for the Lord. Come on, hallelujah. Hey! Hallelujah. Come on, praise Him. Praise the Lord. Hey! Hallelujah. Woo! Grabe. Sige, remain standing as we pray. Father, we are so glad to be at your house, Lord, this afternoon. Lord, wala na pong masasaya pa, Panginoon, na nandirito po kami, nagpupuri kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya and hearing your word powerfully. At ngayong oras na to, Panginoon, hayaan po ninyo na mga salita at revelation po na aming matatanggap, Lord, mabago po ang aming mga puso't kaisipan at magbigay comfort, pahinga sa aming mga puso, Panginoon, ng aming pakikinggan ngayong hapon pong ito. At Lord, sa mga kasama po namin for the first time, we're so glad na kasama po namin sila. And we are looking forward sa mga darating pa na Saturdays na makakasama po namin sila. Lord, Lord, yung pong vision na binigay po ninyo na darating po ang araw, 2 service na po ang kabataan, Lord. Hallelujah! This shall come to pass. At nakikita na po naming mangyayari ito, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah! All glory belongs to the God of Abraham, Isaac, and Jacob. This we pray in Jesus' name. Everybody we say, Amen. Sige, minsan mapalakpakan natin ang Lord. Sige, you may now be seated. Baka hindi tayo matapos, no? Hallelujah, 2:40. God is good. And we are going to enter into a new series for this month. Are you excited sa ating pong pag-aaral? No, napag-usapan na po natin ang living in the last hour, preparing for the coming of Jesus Christ. At ang pag-uusapan naman natin for this month of April, kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag na huwag ka mag-absent. Because what we are going to talk about this month of April is so powerful. We are going to talk about our identity in Christ. Pag-uusapan po natin kung sino nga ba tayo sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, tandaan mo yung katabi mo, lawin may tsura, sige, tignan mo yung mukha niyan, dapat makikita mo yan next week, no? Dapat makikita mo yung katabi mo na yan next week. So, umpisahan na po natin ang ating pag-uusapan for this afternoon. Our first topic for this afternoon or for this specific Saturday will be, I am a child of God. Come on, say, declare this with your declare it with your chest. I am a child of God. Minsan pa from the people at the back, I am a child of God. Once again, remind the devil, I am a child of God. This is who we are. This is who we are in Christ. That is why this afternoon, it is so powerful for us to be reminded once again kung sino nga ba tayo sa ating Panginoon. At ito po ang unang pag-uusapan natin. And let me start off with a story. Sinong gusto ng story dito? Amen. So let me start off with a story. There once this farmer boy, isang farmer boy po, na nagpunta sa isang gubat. At habang nagpupunta po itong farmer boy po na ito sa gubat, meron po siyang nakitang isang hatchling. Alam niyo po yung hatchling? Yung bagong pisa na agila. So nakita po niya yung bagong pisa na agila na sisiw, so kinuha po niya kasi naawa siya, no? Nakita niya yung sisiw, so dinala niya. At ang ginawa po ng farmer boy po na ito, nilagay niya po sa mga maraming manok. Kasi wala siyang paglalagyan ng ibon, di niya alam kung saan niya ilalagay. So para maalagaan po yung agila, ang ginawa po ng farmer boy, inilagay niya po sa mga manok. So nangyari, time goes by, tumatanda po ang agila.
Ngayon po, napansin po ng farmer boy dahil nga po, inalagaan po siya ng mga manok kung papaano tumuka ng feeds. Feeds? Feeds. Kapampangan. Kung papaano kumakain ng feeds yung mga sisiw, mga manok, ganun din kumakain yung agila. So kung papaano lumipad yung mga manok, ganun din lumilipad yung agila. So technically, dahil nga dumaan ng maraming months, maraming mga araw, maraming weeks na yung agila, nakikita lang niya yung mga manok, ang nangyari, nagaya niya na. So dumating sa punto na nagulat, meron pong isang naturalist, ang naturalist po, biologist, nagpunta yung isang biologist sa may bahay ng farmer, nakita niya, may isang agila. At nagtataka yung farmer, yung biologist na to, anong nangyari sa agilang ito? Yung agila, tumutuka na parang manok. Nakakita na kayo ng agila? No. Nakakita na naman kayo ng manok, no? Yung alaga ng tatay nyo. Di ba? May sasabihin sana ako kasi medyo foul na eh. Hindi pwede. So, basta yung manok, yung pinangsasabong, no? Yung, alam nyo na yon. So, kung papaano tumuka yung manok sa lupa, ganun din tumuka yung agila. So kung gaano kababa yung lipad ng isang manok, ganun na rin yung kababa yung lipad ng agila. So technically, ang nangyari, nakalimutan ng agila na isa siyang agila. Dahil nga sa kung ano yung mga nakikita niya at mga nakakasama niya. What happened here is that eagle, yung eagle na yon, na-adapt niya yung identity na mayroon yung manok dahil hindi niya alam kung sino siya. Dahil hindi alam ng agila kung sino siya, ginaya niya kung ano yung mga nakikita niya. And that is why identity is so vital and important because identity shapes the way we live. Amen, YDC. Ibig sabihin kapag alam mo yung identity mo, it shapes the way you live. Kung papaano ka magsalita, kung papaano ka kumilos, kung papaano ka makasalimuha, nasa-shape yan sa kung papaano mo kilala ang iyong sarili. What if na lang kung hindi mo nga alam ang sarili mo? And maybe, I believe, there are people in this room this afternoon came in this place confused. You are confused. You came in this place, hindi mo talaga alam kung sino ka. You came in this place asking, what is my purpose in life? Katulad ba ako ng isang agila na yon na tumutuka sa lupa, kamukha ng mga manok? Who am I really? Kasi meron po tayong tinatawag na I believe ito po yung tawag ng mga theologians po dito. Ang tawag po nila is identity amnesia. Say identity amnesia. The problem with many of Christians, they forget who they are in Christ. That is why marami po sa atin, we are walking shallowly sa ating lakad Kristiyano. Walang power, napakamababaw. Bakit? Kasi hindi natin kilala kung sino tayo kay Kristo. That is why it is important this afternoon na ma-remind tayo who we really are in Christ. And the first one is this. You and I are a child of God. Pakisabi sa katabi mo, you are a child of God. Let me give you this introduction na ibinigay po sa atin ng ating youth pastor na si Pastor Joshua. Sabi po dito, your identity in Christ is rooted in God's love and is unchanging. Hindi nagbabago. Even when facing difficult circumstances or struggles. Amen. Yung daw being o kung sino ka, yung identity na mayroon ka kay Kristo, anuman nang nangyayari sa paligid mo, hindi yan nagbabago. It doesn't change. Understanding your identity in Christ can lead to a life of love, meaning, and purpose. Always remember this, YDC. Your purpose is tied to your identity. Uulitin ko yun. YDC, listen to this. Your purpose, ang layunin mo sa buhay, ay nakatali kung ano ang identity mo. At kung hindi mo alam ang identity mo, of course, you will be confused kung ano yung magiging purpose mo. Just like the eagle. Nakakasunod?
Dahil hindi alam ng eagle ang layunin niya, akala ng eagle, hanggang dito lang siya sa lupa, tumutuka ng mga pids. No? Akala niya yun yung purpose niya. Why? Because that eagle forgot about his true identity. And maybe, just maybe again, may mga tao po na pumasok dito, there are young people who entered in this sanctuary, ginagawa mo yung ginagawa mo, you've been entering into a relationship after relationship, spending time with people na dapat hindi mo naman sinasamahan. You've been in a cycle of sin, addiction, pornography and all, because you forgot who you are. Kasi nakalimutan mo kung sino ka. Kaya pinipilit mo yung sarili mo sa mga kaibigan na hindi ka naman tanggap. At ang gagawin mo ay ganito. Ibababa mo yung sariling standard mo. To fit in sa isang circle na sinisiraan ka naman. Tapos bandang huli, pag dumating na yung maraming problema at pagsubok, iiwanan ka nila. Hindi ba familiar? Maybe some of you are ganun po yung story nila. Binaba mo yung sarili mong standard. Or hindi lang sa group of friends. Binaba mo yung standard mo because you wanted that person. Patay. Lagot. Dati pinagpipray mo yung Kristiyanong lalaki na may takot sa Diyos. Ngayon, Kristiyano na lang pero walang takot sa Diyos. Kaso wala pa rin. Dahil sa sobrang desperado mong makahanap ng partner, binaba mo pa yung identity mo. Binaba mo pa yung standard mo ngayon. Hindi na yung may takot sa Diyos at Kristiyano ngayon. Basta lalaki na lang. Basta sakto lang. Basta humihinga. Napansin niyo yun? What we did, binaba natin yung identity na mayroon tayo just to get what we wanted. And then at the end, sino yung miserable? Tayo. Amen. That is why it is so important for us to know and to be rooted. Sabihin mo, rooted. Rooted in our identity in Christ. And that is to be a child of God. Sabi po sa John 1:12, sabi po dito, yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right, say right, to become children of God. So what does it truly mean to be a child of God? Ano nga bang ibig sabihin kapag ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos? Sabi po sa point number 1 natin, God's children are those who received Christ. So ang gagawin po natin for this afternoon, ibibigay po natin yung pinaka nilalaman, papaano po tayo maging anak ng Diyos, and then later on, sa kung papaano po kumilos ang banal na spirito, ma-apply po ang mga katotohanan ito. Sabi po sa John 1:12, babasahin ko lang po ulit. Yet to all who did receive Him, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga naniwala sa Kanyang pangalan, He gave the right. Ibig sabihin po ng right, privilege. Standing, position, that is what we mean by right. Ibig sabihin, nung tinanggap mo si Kristo, nung nanampalataya ka sa Kanyang pangalan at naniwala ka sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ikaw ngayon ay may posisyon bilang isang anak ng Diyos. Pero meron pong twist po dito na madalas naririnig po ng ating mga kapatid. Maybe you are here for the first time or siguro hanggang ngayon naririnig mo pa yung phrase na to. Pastor, hindi ba lahat anak ng Lord? Di ba may ganun tayong naririnig? Hindi po ba lahat ay anak naman ng Lord, anak ng Diyos? Familiar po ba kayo doon? Lahat naman tayo ay anak ng Diyos. Ang gandang pakinggan, di ba? Nakakakiliti. Oo nga naman, no? Lahat tayo anak. Pero alam niyo po ba, again, this standing, ito pong privilege na ito, exclusive lamang sa mga taong tumanggap kay Kristo. Isa po itong pribilehiyo na matatanggap lamang ng mga taong nagtiwala, nagrepent, sinumpa yung dating buhay at humawak kay Kristo. And for you to be certain, YDC,
on how to have this standing before God, you need to realize, am I in Christ or not? Ako ba ay na kay Kristo o hindi? Amen. Lalong-lalo na po sa mga first-timers kasi napakarami po ninyo. I want to share this wonderful good news sa inyo. This wonderful news that you can have God as your Father. How? By trusting in Jesus Christ. Pag sinuko mo yung buhay mo, kapag sinuko mo yung kasalanan mo at nanampalataya ka, sasabihin mo at aaminin mo na walang ibang kaligtasan at walang ibang makakaligtas sa akin kundi si Kristo lamang. There is no other name under heaven which is given to us for us to be saved, and that is Jesus Christ alone. Siya lamang po ang makakapagligtas sa ating kaluluwa. At ito po yung kinagandahan niya sa mga tumanggap po sa Kanya at sila po ay tinawag na mga anak ng Diyos. Hallelujah. So how can we receive Christ? Sabi po sa Romans 10:9, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. This is the way for us to receive Jesus. It is believing in your heart. Take note of this, YDC. Kasi po, baka naranasan nyo to, may mga certain evangelists na mga dumadaan-daan, tapos sinesharan kayo, o sunod ka lang sa akin. Panginoon, maraming salamat. Tinatanggap kita. Sa aking buhay, sa aking buhay. May mga ganun pong prayers na yung thinking po ng evangelist, which might be good, no? Pero yung ibig sabihin po ng text na pinag-aaralan natin, believing in your heart. Ibig sabihin yung puso mo nagkaroon ng realization, ito yung tagapagligtas ko. Marirealize ng sarili mong puso na kapag siya ay naiwan sa kanyang sariling kasalanan, maiimpyerno siya. Kaya ang gagawin ng puso ko, mananampalataya kay Kristo. Panghahawakan siya. At kapag nabubuo na po ang pananampalataya sa puso, lalabas at lalabas yan sa iyong bibig. Kaya nga lalabas at i-declare mo, Jesus is Lord. Siya lamang ang tagapagligtas at wala nang iba. Bakit? Dahil yung puso mo punong-puno na ni Kristo. Ganun po dapat. Amen. Doon po natin marirealize that we are saved kasi nanggaling po siya sa puso at hindi lamang po lip service. Marami po sa atin, lip service po yung Christianity po nila. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Christian sila by lips, but not by their heart. Christian sila sa pamamagitan ng pagsasalita. Pag maririnig mo yan, nakaka-bless. Talaga. Nakakamangha siyang mag-share. I remember my old life, ganun po ako. Nakakamanghang mag-share, nakakamanghang magsabi, magsalita. Talagang mabibless ka. The way kung paano niya i-share si Jesus, pero yung puso niya malayo sa Lord. Sabi ng Panginoon sa Isaiah, they honor me with their lips, but their hearts are far from me, says the Lord. Nagkakanta-kanta sila ng papuri sa akin. Nagdedeklara-deklara sila that I am a child of God, and yet their hearts are far from me, says the Lord. Yung puso nila nakatuon sa mga bagay dito sa mundo, nakatuon sa pera, nakatuon sa bahay, nakatuon sa mga material na bagay. Ni minsan, hindi ako nagkaroon ng posisyon sa kanilang puso, sabi ng Diyos. That is why YDC, it is believing in our hearts. Amen. And kapag napuno yung puso, lalabas at lalabas sa ating bibig that Jesus is the only Lord and Savior. That is how we are going to receive Christ. Sabi nga po sa sa Galatians 3:26, so in Christ, take note of that. In Christ, look at the word, in. Dahil kay Jesus, ikaw at ako ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Are you trusting in the Lord Jesus today, YDC? Are you relying upon Him? Are you relying upon His grace? Do you trust Him? Do you realize your need of Him? Naiintindihan mo ba yung sarili mong pangangailangan patungkol sa ating tagapagligtas? Because if you do, then you are truly a child of God. Amen. YDC. Sabi po dito sa Romans 8:16-17, the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs.
heirs of God, tagapagmana ng Diyos, and co-heirs with Christ if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. This is a wonderful truth na kailangan po nating makuha. Alam nyo ba, ang bawat isa na nananampalataya kay Kristo ngayon sa kwartong ito, mas mayaman pa sa isang milyonaryo. Mas mayaman pa sa bilyonaryo. Mas mayaman pa sa mga multi-million, billionaire o businessman. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ang mamanahin nila, hindi pera. Ang mamanahin ng mga anak ng Diyos. Come on. Ang mamanahin ng mga anak ng Diyos, hindi pera. Hindi po material na bagay. Hindi po kumukupas sa iyong kamay. Ang mamanahin ng mga anak ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. It is everlasting. It reigns, it is glorious, and everything we need is found in the kingdom of God. Yun yung mamanahin nyo, mga kapatid. Sabi pong ganun, ang spirito daw, ang banal na spirito, it testifies to our hearts. It testifies to our spirit that we are God's children. Sinasabi ng banal na spirito, kinukumpirma ng banal na spirito na ikaw, anak ka ng Diyos. Paano yun, pastor? Sa paanong sitwasyon natin yun makikita? May mga times, after receiving Jesus, may mga times na talagang sobrang init ka sa Lord, and then may mga times bigla ka manlalamig. And then may mga times, pakonti-konti, nawawala na yung attraction mo sa pag-a-attend sa church. May mga times na pakonti-konti, hinihila ka na ng mga classmates mo, huwag ka na mag-attend ng church. Dito na lang kayo sa amin, sama na lang kayo dito, pumarty na lang tayo. Tugs, 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 tugs. Dito ka na lang. But then, there's this voice. But then, the moment that you are going to choose between right or wrong, merong boses na magsasalita sa'yo, anak, hindi ka para dyan. You are not meant for pornography anymore, my child. Hindi ka na para sa alak. Hindi ka na para sa mga barkada mo sa labas. There is this voice that testifies to our hearts, to our spirits, to our spirits that says, hindi ka na para dyan. Para sa akin ka na, sabi ng Diyos. Come on. That is why we need to realize this. It is the Holy Spirit. Meron po bang ganun sa ating mga puso? Na kapag hindi ka nakapag-attend ng church, ang sakit sa puso mo. Dapat mag-attend, Kuya Eni. Dapat magtas kong gamat. Dapat nakakarinig ako ng word. Dapat nakikita ko yung pogi naming youth pastor na si Pastor Joshua ngayon. Merong kirot sa puso. Kasi sinasabi ng banal na spirito, hindi ka na para dyan. Para sa akin ka na, sabi ng Lord. It testifies, the Holy Spirit, He testifies to our hearts, to our spirits. At ano po yung sinabi po dito? Yung mga sumusunod daw, ang mga anak daw po ng Diyos, sila po ay magmamana kasama ni Kristo. Na-realize niyo po ba yun, YDC? Have you realized that? Ang mamanahin mo ay kung ano ang mamanahin ni Jesus. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. This is how powerful this truth is. This is how powerful this is. Kung ano yung mamanahin ni Kristo, parang ganito ko po siya nai-imagine. Father, alam ko po, ito na yung araw that you will glorify me. Pero before you give my inheritance, ito po, yung mga niligtas ko, ibigay mo na rin yung para sa kanila. Ganun po ang ginagawa ni Kristo. Panginoon, kung ano yung ibibigay mo sa akin. Father, what you will give unto me, give also to them because I love them and I died for them. Father, I shed my blood for them. So kung ano yung mamanahin ko, Panginoon, sila rin magmamana nito. Bakit? Kasi I died for them. You were purchased by the blood of Jesus. Kaya kung ano yung mamanahin ni Kristo, tignan nyo to, kung ano yung glory, yung kalwalhatian na tatanggapin ni Kristo, ganun din yung tatanggapin mo. Len mo na isipin mo. Len mo na, diyan makanya niya, itsura yan.
Waping pastor, lulupay ang basan. Diyan makanya niya itsura yan. Tagapagmana yan ng kaharian ng Diyos. Kaya next time na may mambubuli sa'yo, sasabihin nila, ganyan lang naman yung meron kayo, ganyan lang naman yung bahay nyo. Hey, tagapagmana ako ng Diyos. Tagapagmana ako ng kaharian ng Diyos. Kapag inaasar ka nila, wala kayong sasakyan, wala kayong magandang bahay, wala kayong magandang motor. Teka lang kapatid, ang mamanahin ko, hindi siya sa lupa. Ang mamanahin ko, hindi nasisira. Yung mamanahin ko, yung kaharian ng Diyos. It sustains, it provides, it will reign. Yun yung mamanahin ko. That is what we have, YDC. If we know who we are in Christ, that is who we are. That is what we have. Sabi nga po dito, co-heirs with Christ means that that what belongs to Jesus is also yours. Kung ano yung mamanahin ni Kristo, yun din ang mamanahin mo. Kaya nga, di ba, yung basihan ngayon, nakikita ko, kumbaga parang pinaka-rankings ng human society is this. Net pay, tama ba? Yung net worth. Di ba? Yun yung pinaka-basihan para masabi natin ng isang tao ay napakahalaga. Base sa kanyang net worth. Alam nyo ba, YDC, ang bawat isa na nandirito sa kwartong ito, na na kay Kristo, hindi lang 1 million ang net worth niyan. Hindi lang din 10 million ang net worth ng katabi mo na yan. Hindi lang din billion ng net worth ng katabi mo. Ang net worth ng katabi mo, infinite. Infinite value. Why? Because we have the kingdom of God. Dahil ang bawat isa na kay Kristo ay mga anak ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay anak ng Diyos. Look at this. Napakaganda po nito. The best blessing we can have is not just our salvation, but us being called children of God. Nakakamangha. Kasi yung kaligtasan, nakakamanghal eh. Salvation itself is already amazing. Grace itself is already amazing. Eh, paano pa yung mga katulad natin matawag na mga anak ng Diyos? It is much more amazing. This should burn us with passion. This should burn us with passion and zeal to evangelize the world. Dapat magdulot ito ng apoy sa atin. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos every time we go out in sharing the gospel. Kasi yung Diyos na pinoproklama natin, siya rin yung tatay natin. Ibig sabihin, everything we need is provided. Wow. Hallelujah. Number 2, what does it truly mean to be a child of God? God's children are righteous because of Jesus. Grabe po ito. Not because of what we have done, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil marami kang pera sa bank account, at hindi rin dahil maganda ang status mo dito sa life. The reason that you are righteous because of Jesus, the reason that you are righteous is because of what Jesus Christ has done on the cross. Dahil sapat po ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at hindi na po natin ito pwedeng dagdagan pa. O hindi rin natin pwedeng mabawasan pa ang ginawa niya. Sapat na po ang ginawa ni Kristo para ang bawat isang nanampalataya sa Kanya matawag na mga katwiran ng Diyos. We are the righteousness of God. Each and every one of us who believes and trusting and obeying Christ, we are the righteousness of God. Ibig sabihin po ng righteousness of God, kapatid, ngayon nakikita ka ng Diyos na walang kasalanan. Pinawalang sala. Malinis at banal sa Kanyang harapan. Nare-realize niyo po ba to? Isang kamanghamanghang katotohanan na kailangan po nating mailagay at mapukpok sa puso po natin. Because how come
Tayo po na mga makasalanang tao, tinawag na righteousness ng Diyos because of what Christ again has done. Dahil po sa biyaya. Dahil po sa biyaya. Hindi ka ba namamangha? Hindi ka ba namamangha sa sarili mo? Kanina kinakanta po natin itong kantang to. Yung I know who I am. Meron po siyang phrase doon na sinabi na nanonood po kasi I know who I am. I know who I am. I know who I am. Alam ko yung sarili ko. Alam ko, kilala ko yung sarili ko. Have you realized that, YDC? O masyado nang mataas yung assessment natin sa sarili natin. Oh, may problema na doon. Yung song na yon, no? Na nagde-declare na I know who I am. It made me realize who I really am apart from Christ. Dati walang sense of purpose. Patapon yung buhay, walang kapupuntahan, magdamag nag-EML, walang layunin sa life. No? Babad sa alak, sa droga, babae, ano pa. Kasi nga, that is who I was. But because of Christ, binago tayo ng Lord. Have you remembered who you were before? Naaalala mo ba? Kung sino ka dati? Pero kung saan ka dinala ni Kristo ngayon? Dahil yun sa biyaya niya. Kaya nga sinabi nga po dito sa Romans 3:22, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. This is who we are. This is our being. Take note, YDC, we are not made righteous because of what we have done. Hindi dahil mabuti ka. Hindi dahil nagsishare ka ng gospel kaya ikaw ay naligtas. Take note of that. Hindi dahil ikaw ay faithful na campus umpukan minister, kaya ka naligtas. No. The reason why you were saved is because of Christ. It's because He died on that cross and you trusted in Him. At yung pananampalataya na mayroon ka kay Kristo, yun ang naging dahilan kung bakit ikaw ngayon sa harapan ng Diyos matuwid ka. This is who we are. Kaya marami po sa atin, and listen to this, kaya marami po sa atin ang napapagod sa ministry. Marami po sa atin ang napapagod sa school, nababurn out, nawawalan ng gana sa church. Kasi ang ginagawa natin, we are trying to earn the favor of God. Marami po sa atin, in this room, are guilty of this. We are all guilty of this. Dahil nga may nagawa kang kasalanan ang gagawin mo, ay sipagan kings, magdagdag kong devotion. Mag-devotion kung dati, mag-devotion kung metong oras, hinigawan kayong 5 hours. Ang ginagawa natin, pinangtatakpan natin yung mga mali natin ng mga magagandang gawa. Take note, YDC, wala pong makakapagtakpan ng ating mga mali. Wala ring makakapaglinis ng ating mali kung hindi ang banal na dugo lamang ni Kristo. It is the blood of Jesus that cleanses away all our faults, all our mistakes. Kaya nga, don't try entering the church and gaining the favor of God. Pinipilit mo yung ay, gawan Kenny. O ito pa, marami rin sa atin dito ang ginagawa natin. We are trying to prove ourselves na katanggap-tanggap tayo. Kaya nga magpapakitang gilas ka kay pastor. Pag nandyan si Pastor Joshua, papira yung reporting ko. Yung mga 10 campus minister students, nagiging 35. Pag magre-report ka, yung mga students na hinahandle mo, yung 10, nagiging 50. Para lang pakita mo kay pastor, para maging katanggap-tanggap ka. Why DC don't do that? You don't have to prove yourself. Hindi mo kailangang patunayan yung sarili mo. Because in Christ, God already accepts you as you are. Sana po tumatak po sa ating mga isipan at puso ito at kumilos po tayo ng naaayon po sa kung sino tayo sa ating Panginoon. Not trying to win everyone's approval. Hindi para makuha mo yung approval ni CU leader mo. Hindi para maging katanggap-tanggap ka sa mga friends mo. No. We walk righteously because this is who we are. Kasi tinanggap na tayo ng Diyos at anuman ang sabihin nila, hindi po magbabago yun. Amen. Amen ba, YDC?
This is who we are. This is our identity. Kailangan po tayong lumakad doon sa identity na mayroon po tayo. Dahil dumating man yung maraming pagsubok, ma-challenge ka man ng sitwasyon, ang identity mo, hindi yan magbabago. Ikaw pa rin ay anak ng Diyos. You are still righteous in front of a holy God. Amen. Sabi nga po sa Philippians 3:9, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Ito po yung pinaka nilalaman ng puso po ni Apostol Pablo. Kung mayroon man po na pwedeng magyabang po sa ating lahat dito, it is the Apostle Paul. The Apostle Paul. Sinabi niya po dito, I am Hebrews of the Hebrews. According to the law, I am righteous. Sabi niya. Ibig sabihin, lahat ng batas nasunod niya. Pero para sa akin, lahat ng yun, basura. Compared to the infinite value of knowing Christ. Not having a righteousness of my own. Ibig sabihin dito, lahat ng bagay na mayroon ako na nakakadagdag sa akin dati, yung reason bakit ako sikat, yung reason kung bakit ako matalino, yung reason kung bakit maraming tao yung lumalapit sa akin, lahat ng yun para sa akin, basura na. Kasi yung mas mahalaga sa akin ngayon, makilala ko si Kristo. It is knowing Christ. Can we say with Apostle Paul na lahat ng bagay na sa tingin natin na nakakadagdag sa value ng buhay natin, masabi natin katulad niya na lahat ng yan basura lamang. That is why nakakalungkot. Katulad niya nung sinabi ko kanina, that is why many of us, we lower our standards para lang sa taong makakasakit ng puso mo. Uulit-ulitin ko yon. Imagine you are a righteousness of God and yet you are going to lower your standard para sa isang lalaki na lolokohin ka lang. Imagine this. Sabi ng Panginoon, you are the apple of my eye. Wow. Ang bawat Kristiyanong nananampalataya kay Kristo, they are the apple of God's eye. And yet, ibababa mo yung standard mo na yon sa lalaking pasasakitan lang yung puso mo. Para kay Lord, ikaw lang yung apple of his eye. Sa kabila naman yung lalaking ito, tatlo kayo. You are the apple of my eye, sabi nung lalaki. Sent to all. Ang dami po sa atin, we are lowering our standards of our identity. Pero hindi natin alam yung palang identity na yan na binigay ng Diyos is meant to protect us. Para maiwas ka from unnecessary pain. You are righteous because of Jesus. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us. Jesus took your place. Jesus took your place. Tayo dapat ang mamamatay sa krus na yun at kahit anong pagbayad natin sa kasalanan natin, hindi tayo magiging katanggap-tanggap. And yet Jesus took our place. He became sin. Who knew no sin, so that we might become the righteousness of God. Have you realized that? Ikaw at ako ay matawag na mga katwiran ng Diyos. We are the righteousness of God. So why DC, don't lower your standards. Wag mo basta-basta binibigay yung puso mo kahit kanino. See you leaders. See you leaders. Narinig nyo yung mga nag-amen na yan, ha? Binibigyan po tayo ng authority ni Pastor Joshua na pagalitan yung mga yan. Jesus, ikaw lang at wala nang iba. Tapos hindi mo makikita next week sa church kasi may date sila ng patago. Ng boyfriend niya na patago. Na tinatago nila sa parents nila, patago. Patago, patago. Kaya yung pagka-Kristiyano din nila, patago.
Kasi ayaw mag-share ng gospel kasi pamumuhay nila patago. Bakit ko ba sinasabi to, YDC? Don't just give your heart over someone else. Yung puso na yan, binayaran yan ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Alam nyo ba yung katumbas ng puso ninyo? Look at me. Let's be serious for a while. Alam nyo ba yung katumbas ng puso ninyo? Dugo ng Panginoon. Dugo ng Panginoon yung katumbas ng puso na yan. Tapos basta-basta mo lang pamimigay kahit kanino. Amen. Amen po ba? In the cross, Jesus' righteousness was imputed to us and our sins on Him. Nakita niyo yun? Nakita niyo po yung sinasabi po nila, sinasabi rin po ng mga pastors natin, the greatest exchange happened in human history. That the Son of God became a man so that we, Son of Man, we men become the Son of God. That is the greatest exchange. Amen. Kaya mamuhay po tayo ng naaayon sa identity po na ito. Remember who you are. Remember your identity. Remember that you are a child of God. Amen. This is who you are. In the cross, Jesus' righteousness was imputed to us, upon us and our sins on Him. Number 3, what does it truly mean to be a child of God? God's children are led by the Holy Spirit. God's children are led by the Holy Spirit. Basahin ko lamang po ito. One of the key distinction that set us apart, not just from the world, but even from other believers, is that we don't simply follow our own desires. We do not simply follow our own heart. Kaya kung may mga kaibigan po kayo na sinasabi nila, go CC kung saan yung gusto ng heart mo, iwanan nyo yan! Ako nang sasabi iwanan nyo yan. Kung alam lang po ninyo kung gaano kasama ang puso po natin. Sabi nga po sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all else. Who can understand it? It is beyond cure. Desperately wicked, sabi po sa ibang translation. Ibig sabihin, bakit mo susundin yung isang bagay na napakasama? Kaya nga yung mga Kristiyano, yung mga tunay na anak ng Diyos, they are being led not by their own heart, not by their own selfish desires, but they are led by the Spirit. Sila po ay nalilid ng ating banal na Spirito. We seek to do what God wants as His children. Our lives are led by His will, not our own. Because again, we are not living for ourselves anymore. Amen? Sabi nga po ng isang catechism, what is our greatest comfort in life and death? Our greatest comfort in life and death is that we are not living on our own, but by body and soul, we are purchased and redeemed by Christ. Hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Amen. Tayo po ay pag-aari ng Diyos dahil namatay po siya sa krus ng Kalbaryo na yon. Amen. Sabi nga po sa Romans 8:14, those who are led by the Spirit of God are the children of God. Being led by the Spirit is a confirmation of us being a child of God. Amen. Nakikita ko po yung isang halimbawa na ito, nung pong share po sa amin, hindi po maalis sa aking isip itong example na to. Katulad po ng isang bata. Ang bata po na yan, katulad po ng isang bata, because we are a child. Amen. A child, kahit saan magpunta ang tatay niyan, pumupunta ang bata. Ano man ang sasabihin ng tatay ng bata, gagawin ng bata. Amen? Amen ba? Yung bata, natatakot yan mawalay sa presensya ng kanyang ama. Try nyo man. Di ba, pag may mga pagkakataon po, eto, naranasan ko to. May time na kapag, nung medyo maliit pa ako, pag alam kong aalis na si tatay ko, may part na, no ka rin kamunda. Di ba, ganon? Saan ka pupunta? Pwede ba akong sumama? Kasi gusto ng bata, lagi siyang nandoon sa presensya ng kanyang ama. Amen? Lagi niyang gusto na nandoon siya sa presensya. Doon siya safe. Doon siya laging ligtas sa presensya ng kanyang ama.
Hindi man ganun lahat ng story ng bawat isa patungkol sa Ama, but that is the figure of a Father. Amen? Hindi man ganun. Hindi man po ganun or similar yung mga experiences po natin pagdating sa tatay, pero pag nandyan po ang presence ng ating Ama, we feel safe, we feel secured and confident. No? As a little child. Di ba nga kapag nasugatan tayo, sino yung una mong tinatakbuhan? Mama mo, tatay mo, di ba? Because you feel safe towards them. Just like us. Tayong mga anak ng Diyos, hindi po tayo iniwanan ng Panginoon dito, bahala ka na dyan sa buhay mo. Hindi. Nung si Kristo po ay pumunta na po ng langit, ibinigay niya po ang banal na spirito para po maging guide po natin dahil ayaw niya po tayong iwanan na parang mga orphans. Hindi po niya kaya. That is why ang binigay po niya ang kanyang sarili. He gave Himself, the Holy Spirit. That is why a child is always dependent upon the Spirit. Ano man ang sasabihin ng banal na Spirito, sinusundan ng bata. Amen. And if we say that we are a child of God, dapat po dependent po tayo sa banal na Spirito. Amen po ba? Sabi nga po sa Galatians 5:16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the lust or the desires of the flesh. Alam niyo yung paraan para paano po malabanan natin ang ating sariling puso? Piliin po natin ang nais ng banal na Spirito. Kung nais ng banal na Spirito, mag-share ka ng gospel, mag-share ka ng gospel. Kung nais ng banal na Spirito, magpagamit ka na sa campus mo, puntahan mo na si Pastor Joshua pagkatapos. Amen. It is denying ourselves. Kasi alam natin na mas nakakabuti ang gabay ng banal na Spirito kesa sa sarili natin. Sabi nga po dito, being led by the Spirit is this, emphasizes the Spirit's initiative and guidance, focuses on the Spirit's leading and direction in our lives, highlights the Spirit's power to guide us into God's will, implies a passive, receptive posture, allowing the Spirit to lead us. Meron akong testimony po sa inyo. And I want to share this testimony. Actually, dapat nung Wednesday, isi-share ko to. Kaso nga lang, wala nang time. Kasi nga po, may mga nag-testify. So dito ko na lang isi-share yung testimony po na ito. So, last Friday, kasama po ng aking mga CU kay Kuya Romer. So, dahil nga po na-empower kami na mag-share ng gospel, talagang, sino dito nag-i-enjoy sa CU? Sino dito bawat gathering nyo sa CU, talagang ramdam nyo yung glorious presence ng Lord? Grabe po! Kaya every time na kami mag-gather, kasama ko po si Brother Clayton, yung po nag-lead ng worship. Every time na mag-gather kami sa CU, hindi pwedeng wala kaming mararanasang supernatural. Kasi talagang ramdam po namin ang presence ni Lord every time that we gather our CU. So meron pong time na nag-CU po kami, and after CU, meron pong leading ang banal na spirito na mag-share ako ng gospel. So ang ginawa ko po is, in short, kinuha ko po yung mga prutas na natira, tsaka yung mga tinapay na hindi naman nagalaw, kinuha ko po sila, tapos lumabas po ako, at kung sino man po yung makikita ko, bibigyan ko po ng tinapay at saging, tapos isi-share ko po yung gospel sa kanila. So dumating po yung time, lumabas na po kami, natapos na po yung CU, nag-share na po ako ng gospel, yung mga nakikita ko po sa labas, sineran ko po sila ng gospel, nung hinahatid ko na po si Sister Jaira, yung po mga guards po sa kanila, sineran ko po ng gospel. So sinare ko po yung gospel, pero nung pong time na to, naubos na yung tinapay, naubos na yung saging, pauwi na ako. At habang pauwi po ako, meron akong nakitang isang matanda na may dalang sako at bakal. Kalakal po ang dala niya. Kaso nakalampas na po ako, nasa may gate na po ako ng Marisol. Bigla pong nangusap ang banal na spirito. Sabi niya, balik ka. Balikan mo yun. Kaso malayo na ako. Lord, malayo na po ako. Nagkikipag-bargain po ako sa Holy Spirit. Lord, malayo na ako. Paano ko pa babalikan? Nakakahiya. Balikan mo, sabi ng banal na spirito. Lord, natune na ako po stoplight. Kasi po stoplight, itang diretso ka rin. Malapit na ako sa stoplight, Lord. Hindi ko na po siya mababalikan. Balik ka, sabi ng banal na spirito. So in short, nakinig po tayo sa banal na spirito. And yun, bumalik tayo. Ang ginawa po natin is tinanong ko po si tatay, so tatay, saan ka po niyan pupunta? Kasi oras na yun. I believe that is 12 midnight na. 11 po, mga ganun, 12 midnight. Tinanong ko siya, saan po kayo pupunta? Since late na po.
Kasi naglalakad lang siya. Tinanong ko siya, then sabi niya, sa may gasolinahan lang, malapit na ako, sabi ni tatay. Wag mo na akong ihatid, sabi niya. Bigyan mo na lang ako ng pambili ng bigas. Sabi niya ganun. Kaso, ang problem ay ito. May pera nga ako sa wallet, pero yung pera ko po na yun, hindi ko siya pwedeng ibigay dahil nga gagamitin po yun for pambayad po ng funds namin sa San Pedro. At yung isa naman, meron ako natitirang pera, mahigit 70 pesos or 100 pesos na lang po yata yun, barya sila. Yun po yung ibinigay ko. So in short, nakinig po tayo sa banal na spirito, ibinigay ko po yung pera. Last money, last allowance, binigay ko po sa kanya. Pinag-pray po natin si tatay. Shinare ko po yung gospel, in short. Pinatanggap po natin kay Kristo. Tumanggap naman po siya. And then right after po, habang pauwi na po ako, meron pong nag-text sa akin. Hulaan nyo sino. Yung text niya ganito. Dear! Sabi niya ganun. Maraming exclamation point. Sino yun? Ang daming exclamation. Akala ko nung nangyari kasi yung chat niya, Dear! Tapos maraming exclamation point. Kinabahan ako, akala ko nung nangyari. Madaling araw na yun, oras na. Siyempre, ano nangyari sa kanya? Ganon. So, nag-chat siya sa akin, tapos alam niyo ba yung sinend niya? Nag-send po siya ng screenshot ng bank account. May nag-share po sa kanya ng 5,000 pesos for our wedding. Alam niyo po yung nakalagay dun sa message, sa may screenshot, sabi niya ganon, pauna ninyo sa kasal. So, ibig sabihin, may pangalawa. Ibig sabihin, may pangatlo. Pero nakita niyo yun, dahil nga nakinig tayo sa Holy Spirit, naging faithful po tayo sa pinapagawa niya. Nagbunga. Nagkaroon ng resulta. No, hindi ko naman sinasabi na every time na mag-share kayo ng gospel, may 5,000 na papasok sa bank. Malay ninyo, hindi natin alam. The Lord can do miracles. Amen. Pero ibig ko sabihin dito, pag may sinabi ang banal na spirito, gawin po natin. Wag po tayong mag-atubili na gawin po ang pinapagawa niya. Amen. Sabi rin po dito, walking in the Spirit. Walking in the Spirit emphasizes active obedience, yung kanina passive, and living according to the Spirit's guidance. Focuses on the believer's daily choices and action, requires a conscious effort to follow the Spirit's leading. Now, listen to this YDC. Hindi ka magiging familiar sa boses ng banal na Spirito kung sarado lagi ang Bible mo. Amen. Hindi ka magiging familiar sa presence ng Holy Spirit kung laging sarado yung Bible mo or hindi ka nagpe-pray. It requires long hours of intimacy with the Holy Spirit. Kailangan po yun para ma-develop ang relationship. Amen? Though God works in mysterious ways, hindi po natin siya binabak sa mga ganong paraan. Pero alimbawa na lamang po, sa bawat isa, may makikita ka sa daan na hindi mo kilala. Sasabihin mo sa kanya, sama ka sa akin. Posible po ba yun? Baka sabihin sa'yo, nababaliw ka na ba? Bakit ako sasama sa'yo? Hindi kita kilala. Baka ano pang gawin mo sa akin? Amen? Katulad rin po ng relationship natin sa banal na spirito, pag tayo po yung mga anak ng Diyos, dahil nga nadidevelop yung intimacy natin sa Kanya, ano man yung pinapagawa niya, nagagawa po natin. We are familiar with His voice. Why? Because there is intimacy. And how can intimacy develop? By spending time in prayer. Spending time in reading the Bible. YDC, kamusta Bible reading ninyo? Kamusta? Kamusta yung pag-spend time ninyo sa presence ni Lord? Dahil doon po madedevelop ang intimacy po natin sa Kanya. And also by gathering services. Pag nag-church, pag mag-a-attend ng CU, that is how we can develop our intimacy with the Spirit. Amen. For us to be led by the Spirit, we need to walk by the Spirit by being filled with the Spirit every day. Again, paano po tayo mapupuno? By spending time with the Holy Spirit. Sabi po sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. The Spirit of truth will lead you into all truth. The Bible. Kaya kagabi, meron po kaming napag-usapan, may discussion po kami sa CU. Paano talaga natin maririnig ang boses ng banal na Espiritu? How can we be familiar with His voice? By reading His Word.
Gusto mong marinig audibly ang boses ng banal na Espiritu? Read the verses loudly. Be familiar with it. At may mga pagkakataon po, may mga certain circumstances sa buhay natin, makakarinig ka ng still small voice. That is how the Spirit works. Amen. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Again, just like a child, lagi siyang dependent sa kanyang ama. Hindi niya kayang magdesisyon para sa kanyang sarili dahil alam ng bata, kapag magdidesisyon niya sa kanyang sarili, mapapahamak siya. That is why the child is always dependent to his father. To his father. Amen. If you are truly a child of God, surrender to His leading in every area of your life. Let Him guide your actions, align you with His divine purpose, cover you with His protection, and lead you toward His good, pleasing, and perfect will. Let us wrap up. No, let us sum it up. I am a child of God. Number one, God's children are those who receive Christ. God's children are righteous because of Jesus. God's children are led by the Holy Spirit. Ito po yung YDC verse challenge po natin. Please take note of this. I-post po natin. Let us spread it like a wildfire. Sa 1 John 3:1, see how much our Father loves us. Wow. For He calls us His children. And that is what we are. That is you and I. But the people who belong to this world don't recognize that we are God's children because they don't know Him. Always meditate, declare, and live that we are God's children because that is what we are. That is you and I is. And I found this quote by Dr. Tim Keller. Napakaganda po ng sinabi niya. Dagdag ko lamang po siya dito. Ewan ko po kung naidagdag po dyan, pero if it's okay, na ipakita natin yon. Meron ba? Nandyan ba? Nailagay? Ayan. Sabi dito, the only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water is a child. We have that kind of access. Ulitin ko po para makuha ninyo yung sinasabi ni Dr. Tim Keller. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. for a glass of water. Sino po dito may lakas ng loob na gisingin po yung hari na hindi niya kilala ng alas 3 ng umaga? O si President Marcos na lang, gisingin mo siya ng 3 a.m. Hindi mo kaya, di ba? But sabi po ni Dr. Tim Keller, only a child can wake up a king for a glass of water. Ibig sabihin yung bata na anak ng hari, siya lamang ang may ganong klaseng access sa kanyang ama. Yung hindi kilala ng kanyang ama, hindi niya gagawin yon. Yung servant, hindi niya gagawin yon. Only a child can have that bold access to that father. Ibig sabihin, kapatid, anuman ang nararanasan mo sa buhay, anuman yung sitwasyon mo, anuman yung gusto mong hingin at isumbong sa Diyos, you can come boldly to Him. Why? Because He is your Father. He is your Father. And what does it mean to have God as our Father? Anong ibig sabihin nun? To have God as your Father means that you are eternally loved and accepted by God in Christ, and all you need is found in Him. What does it mean to have God as your Father? It means you are eternally loved and accepted by God in Christ, and all you need is found in Him. Why do you see this afternoon? I want to challenge you with this. Nabanggit ko nga kanina that there are people who entered in this place confused. Some of you, sabi nga po nang nabasa ko rin ni Paul Tripp, sabi po ni Dr. Paul Tripp, kapag hindi natin alam yung identity natin, kukuha tayo ng identity outside of us. Kaya marami sa atin, ginagawang identity yung school. Kapag pag mataas yung grades mo, mataas yung value mo. Marami naman sa atin, nilalagay natin yung identity natin sa love life. Na kapag meron lalaking nagkagusto sa'yo, doon mo nakikita yung value mo.
Marami sa atin, yung identity natin is nasa ministry. Na kapag successful yung ministry, masaya ka. Pero pag hindi naman maganda yung nangyayari sa ministry, you are sad and the most miserable person. Marami sa inyo, yung identity ninyo nakatali sa approval ng mga magulang ninyo. There are many young people yesterday na ganun. They are working tirelessly para lang marinig sa kanilang mga magulang yung salitang, I'm proud of you, anak. Pero anong nangyari? Sa countless efforts na ibinigay natin, yung matatanggap mo, ito lang. Feel nyo ba yun? Ito lang. Yung nagpuyat ka, magdamag, ginawa mo lahat sa school. Academically, you are tired and burnout. Tapos pag natanggap na ng magulang ang grades mo, ang baba ng grades mo. Bakit? Kasi nakatali yung identity natin sa kanilang approval. Many of us are confused. Hindi nila alam ang gagawin nila. That is why kapag nasira na yung mga bagay na to, ang nangyayari, hindi na natin alam. We are lost. But today, this afternoon, the Holy God of the Bible, na gumawa ng maraming milagro, na gumawa ng mga imposibleng bagay, yung Diyos sa Biblia na naghati ng dagat, yung Diyos sa Biblia na nagbuhay ng patay, yung Diyos na yun, sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo, became your Father. He became your Father. Marami rin dito, never mong na-experience yung pagmamahal ng isang ama. You have been longing for that love. And many of you here, present nga yung Father nila, pero ni minsan hindi mo naramdaman yung care ng Father mo. Tell you what, YDC, I have this good news for you. Our real Father is waiting to embrace you if you come to Him. His arms are wide open, ready to receive you. I can hear His voice saying, son, daughter, come home. Son, daughter, come home. If you want to experience that love, I challenge you to stand on your feet. And we will sing this wonderful song to remind ourselves of that love. If you are longing for that love is available for you. And siguro before pa natin awitin tong song, I want to share this verse sa Isaiah, I believe that is 43, na sinabi doon, how can a mother forget her nursing child? But even that woman can forget the child, but I cannot forget about you, sabi ng word. Hindi kita kayang kalimutan, sabi ng Diyos. So the question is this, are you neglected? Do you feel neglected? Do you feel, ayan, no, thank you so much. Isaiah 49:15, can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child as she has born? Though she may forget, I will never forget you, says the Lord. Alam niyo, kanina habang we are singing this song, pina-realize lang po ng banal na spirito sa akin. Yung orphan spirit, yung spirito ng pagiging ulila, mawawala po today. Maraming mga ulila ngayon ay magkakaroon na ng ama. Matagal ka nang hinihintay ng Diyos. He's been longing for you. Yes, you, ikaw, matagal ka nang hinihintay ng iyong ama. Will you come to Him? He's asking you to come. He's inviting you in. He is so delighted and happy to have you. Sa mga first-timers natin, alam ninyo kung gaano kasaya ang Diyos. Millions of angels are rejoicing because finally, you are in the presence of your Father.
He will fill you. He will make you happy. He is the one that we need. Are you rejected? Are you neglected? Well, listen to this. The Lord Yahweh has never forgotten you. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. That is why we sing this song to remind ourselves once again before we take the Holy Communion. Let's worship the Lord. Hallelujah.